Hello? Hello. Good morning, Life It family. Parang wala tayong energy. Good morning, Life It family. Morning! Handa na po ba tayo magbigay ng papuri sa ating Panginoon? Opo. Okay. We are grateful to gather once again in the presence of our Lord. Whether you're joining us for the first time or have been with us for years, we warmly welcome you. Today is also a special day as we celebrate Father's Day. Later, we will take time to honor our fathers and father figures. But first, let us focus our hearts on worshiping our Heavenly Father, the source of our every blessing. To begin our service, please welcome Brother Manny Atoy for our scripture reading. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Special ang araw na ito dahil pinagdiriwang po natin yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga amang kanyang ipinagkaloob sa ating mga buhay. Tumayo po tayo at ihanda ang ating mga puso sa pagsamba habang pinakikinggan natin ang salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin itong babasahin. Ako muna, then kayo po sa ating program. Kawikaan, chapter 20, verse 7. Ang taong matuwid ay lumalakad sa kanyang katapatan. Mapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Okay? Diyos, para sa amang nagsisikap na mamuhay ng may katapatan. At awit, chapter 103, verse 13. Kung paanong ang isang ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, gayon din nahahabag ang Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Joshua chapter 24 verse 15, ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Naway ang bawat tahanan ay maging tahanang naglilingkod at sumasama. Sabay-sabay tayo. Takilain natin ang Panginoon na siyang Ama ng lahat ng sumasampalataya. Siya ang ating kanlungan, tagapagtanggol, walang hanggang. Halina't sambahin natin siya ng buong puso. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat sa inyong pag-ibig at katapatan. Salamat sa mga amang iyong ginagamit upang magturo, mag-aruga at umakay sa kanilang mga pamilya. Sa oras na ito ng pagsamba, ihanda mo po ang aming mga puso upang ikaw lamang ang aming parangalan at takilain sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sumamba po tayo sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating praise and worship. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Father's Day sa ating mga dakilang ama dito sa Lifefield Church. Happy Father's Day po. Mabuti ba ang Panginoon sa bawat isa sa atin? Yan, dapat po natin siyang bigyan ng parangal at papuri ngayong araw. Bigay natin ang ating mataas na pagsamba sa Kanya at ibigay po natin yung ating taus-pusong pasasalamat. Sa oras na ito, ihanda natin ang ating mga puso sa pagsamba. Tayo ay lumapit sa Diyos na may taus-pusong pasasalamat sa Kanyang kabutihan, katapatan at walang hanggang pag-ibig. Dakilain natin ang Panginoon at itaas ang Kanyang makapangyarihang pangalan sapagkat Siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Sama-sama po tayong magpuri sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin ang salamat sa langit. Hindi ko maunawan ang
Maraming salamat, Panginoon, sa banal na salita na aming narinig sa araw na ito. Salamat po sa iyong pag-ibig na patuloy na naghahanap, na tumatawag, nagpapaalala sa amin ang katotohanan tungkol sa iyong anak na si Jesus. Panginoon, dalangin namin para sa bawat pusong nakinig sa iyo, sa iyong tinig ngayong araw. Kung mayroon mang lumapit sa iyo at nagsisi, tanggapin mo sila, Panginoon, sa iyong biyaya. Kung meron kami mga kapatid na narito, na naliligaw, balik mo po sila sa tamang landas. Kung may mga nanghihina, may karamdaman, palakasin mo sila. At higit sa lahat, kung may nalilito, paliwanagin mo po ang isip nila sa iyong katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makilala at turuan mo rin kami na tunay na magmahal sa iyong anak na si Jesus. Ingatan mo po kami laban sa maling turo, panlilinlang na ginagawa ng kaaway. Naway maging matatag kami sa aming pananalig, manatili ang aming pagkaugat sa iyong salita. Gawin mo kaming mga tapat na tagasunod, hindi lang dito sa simbahan, kundi sa aming tahanan at sa ibang dako, sa aming trabaho, sa aming paaralan, at saan mo man kami ilagay, O Diyos. Higit sa lahat, pagpalain mo rin po ang bawat pamilyang narito ngayon, mga tatay especially. Samahan mo po kami sa aming pag-uwi, ingatan mo kami sa buong linggong darating, at gamitin mo rin ang bawat isa sa amin upang maging pagpapala sa iba at maging saksi ng iyong pag-ibig. Naway maging kalakasan ito sa aming katawan, ang mga mensaheng aming narinig. Patuloy kami sa pagiging isa bilang pamilya at anak mo, O Diyos. At akin pong ibabalik ang lahat ng papuri, karangalan at kalwalhatian sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas at Diyos. Itong aming dalangin. Amen. Thank you, Pastor Norman. Huh? What a timely reminder that our lives should always point others to Christ. And speaking of godly influence, today we recognize the men who have helped shape our lives through their guidance, sacrifice, and faith. Many of us can look back and remember lessons learned from a father, grandfather, or spiritual father, sometimes through words and sometimes through simple acts of love and responsibility. This morning, we'd like to take a moment to honor and appreciate them. With that, we'd like to call on Bernice Melgarejo as she ministers to us through the song, Tinuro Mo si Jesus. Sa dami ng tinig sa mundong ito, may isang tinig na aking narinig, tinig ng isang amang nagturo sa akin na si Jesus ang daan at buhay. Sa bawat araw at panalangin, iyong itinuro ang katotohanan na ang anak ng Diyos ay dumating upang tayo'y iligtas. Itinuro mo si Jesus sa akin noong ako'y bata pa. Sa bawat aral at bawat dasal, siya ang iyong ipinakilala. Jesus sa akin at hindi ko malilimutan ang iyong pananalig na iniwan
Thank you, Bernie. One of the greatest blessings of Father's Day is seeing how godly fathers impact not only their children, but also their wives, families, and the generations that follow. At this time, we invite Sister Gina Duanan to share a special message of thanksgiving and testimony as she expresses her gratitude to God for her husband and the example he has been to their family. Palapakan po natin siya. Sabi ko sa mga bata lang ito eh. Pero tunay nga naman, no, tayong mga kabiyak, ang isa sa mga naka-witness kung paano naging isang mabuting ama ang ating mga asawa. So I would like to take this opportunity na pasalamatan ng Panginoon sa buhay ng aking asawa, si Pastor Sunny. And I saw the best of him when he became the father of my 2 sons. So in our 39 years of marriage, ay masasabi ko na napakalaking pagpapala sa buhay ko na siya yung aking naging kabiyak. Lalo na 3 years ago, tinawag siya ng Panginoon para maging isang full-time pastor ng Lifefield na Botas. Lahat yun, surprises po sa amin yun. Pero nakita namin yung heart ni Sunny at yung dedication niya sa Panginoon. My 2 sons, age 37 and 34 years old. Pareho pong lalaki yun. At nakita ko rin sa aming 4, si Sunny po yung pinakamalambot ang puso. Kasi pag may mga achievement ng aming mga anak, siya po yung unang umiiyak sa amin. Talaga napaka-soft-hearted po niya pagdating po sa kanyang mga anak. At dahil adult na nga po yung 2 kong anak, so wala na sila sa amin, kaming 2 na lang sa bahay. Every time na uuwi ang bunso, lagi po siya excited magluto. Isa po yun sa lagi po siyang nagluluto para sa amin. At masarap po siyang magluto. Kapangpangan eh. So, tunay ang pasasalamat ko sa Panginoon sa buhay niya. Kasi nag-school service din po siya for the longest time. At nakita ko maging ang kanyang mga school service, ang tingin sa kanya ay parang isang ama. Kasi tatawag sa bahay yung mga estudyante, siya yung hinihinga ng yung mga problema ng mga bata tungkol sa family. At pinagpipray namin maging ang kanya mga estudyante na dumadaan sa mga family problem. So, tunay na ang buhay ni Sunny ay itinalaga hindi lamang sa Panginoon, kundi maging sa kanyang pamilya. Kaya kahit 65 na siya, ayaw siyang bitawan ng mga estudyante niya kasi maging ang mga parents, parang nakita nila yung respeto at alam nila na maaalagaan ng kanilang mga anak. So, purihin ang Panginoon. Thank you, Sister Gina. Now, to share with us a heartfelt poem entitled A Godly Father, let us welcome Brianna Melgarejo. A godly father. It's one thing I'm so thankful to God for. I was born to a man that so many would long for. An example of man whose man's up when it downpours. My dad is a man who stands tall when he's called for. A man of authority, but not of his own right. He stands in the place that he stands because he knows Christ submits to the King of the Kings first and foremost. Because a dad on his knees is the strongest of all folks. I'm not saying he's perfect. He's certainly not. But even in falling, he shows what a man's got to do. Not be stubborn or prideful of heart, but to humble himself. Because he knows that apart from humility
God can't do anything in him. So again, he submits into God because he's willing to do whatsoever, to carry his cross and to live as a tangible example of God. They say behind every great man is a woman. And there's no doubt my mother is sent straight from God. But she certainly couldn't be there if he wasn't a rock of integrity worth leaning on. See, the crazy thing is that my dad is so humble. He'd never request or imply that I mumble even a small word that speaks of his greatness, because he knows that without a savior, he's nameless. But I pray this, that I've painted a picture if in part of the massive impact a dad has on a heart. And it pushes each father to be more like God, because the world needs them. Bad, and finding them is hard. Thank you. Thank you, Bren. Now we would like to call on Julia Porras to offer another Thanksgiving message for our fathers. Palakpakan po natin siya. Hi po, good afternoon po sa lahat at Father's Day po sa lahat ng fathers na nandito. I'm here po to share a Thanksgiving for my dad na wala po siya dito ngayon kasi nakasakay na po siya. Pero nabati ko naman na po siya sa chat, so yon. And I just want to share po how much I love him. So unahin ko po yung mga sacrifices niya. I'm very thankful for that kasi lagi po siyang, kahit nagrereklamo na po siya na masakit na po tuhod niya, likod niya, nagagawa niya pa rin pong sumakay para lang mabili po namin yung mga kailangan namin at matapos na po yung aming mga bayarin. And since hindi po siya present lagi, pagbaba niya po sa barko, doon po siya bumabawi. Kagaya po sa pag-attend ng church, masaya po kasi kapag kompleto kami bilang isang pamilya na nag-a-attend po sa church kasi usually kami lang po ng mom ko. So pag nandito po si Papa, he takes the chance to attend po church to strengthen his relationship with God. And ito po yung good thing about him is, since marami po akong trip, lagi niya po sinasabayan. So let's say, sabihin ko, gusto ko mag-volleyball. O natatawanan niya ako. Sabi, hindi ka naman marunong mag-volleyball. Pero maya-maya, ayain niya rin ako pumunta sa court, so maglalaro kami. So yon, and then let's say may cravings ako. Gusto ko gumawa ng ice candy tay. Tatawanan niya rin ako. Pero in the end, ayain niya ako punta sa SM. Bibili kami agad na ingredients. Tapos yon, the next day, may pagkain na kami. So siya lang din nagbe-benefit, pero sige. And then, one thing about him po is, masipag din po siya mag-drive. So pag wala po kami pasok ni Mama, kung saan-saan po kami nakakarating. And I'm thankful for that kasi it serves as our family time. Doon po kami, we have our chance to bond as a complete family. We get to focus on each other po. Hindi na po puro trabaho, puro aral. And we get to know each other better po. I just want to describe my dad po kasi feel ko hindi niyo po siya masyadong kilala. Pero for me, ano lang po siya, simpleng tao. Pero actually nakakatawa po talaga siya. Baka di niyo lang alam. Pero yon, sa bahay po, napapatawa niya po kami lagi. Lagi po maingay sa bahay pag nandun siya. Pero syempre, pag wala siya, silence na lang kami. So, pag pinapagalitan po siya ni Mama, ang ginagawa niya na lang is, na lang din siya, silence. For me, 10 out of 10 technique po yun. Tested and proven po siya. Kasi pag pinapagalitan din po ako, yun yung ina-apply ko. Tango na lang, okay po, ganun na lang. And dagdag ko po yung the fact na mahilig po siya bumili ng Shopee. Pero pag binubuksan ko, hindi naman para sa kanya. Para lang sa mga gamit ng bahay or sa sasakyan. Tapos ipaparinig niya na gusto niya ng bagong sapatos, gusto niya ng bagong relo. Sa dami-dami niyang binibili, kahit isa wala siyang binibili para sa sarili niya. So parang dun pa lang, you get to see how much he loves his family talaga. And parang di po siya mahilig gumastos sa sarili niya.
And to end this po, I want to pray for him na sana lagi po siya safe, ligtas, dun sa barko. Sana lagi po siya gabayan ni Lord to make the right decisions. And I'm very thankful po na siya yung tatay ko kasi he's the best dad for me and I wouldn't have it any other way. That's it po. Thank you po. Happy Father's Day ulit. Thank you, Julia. Your words reminds us that the impact of a father reaches far beyond what is often seen. So, as a simple expression of our appreciation, we would like to present a special gift to all of our fathers. As your names are called, please come forward to receive your gift. Brother Ray Farol, dito po tayo sa harap. Pastor Norman, dagdag. Palakpakan po natin sila. Brother Levi Melgarejo, Brother Manny Atoy, Brother Choi, ay, Kuya Pao, Erolani. Ayan, dahil special din ang mga fathers para sa atin, makakatanggap sila ng 2 gift from Lifefield Church. Hindi isa, 2. Okay? Yung una po, pwede nyo po itong gamitin kapag after nyo po mag-exercise or mag-bike. Magagamit nyo po ito lagi. Ito po ay collapsible water bottle. Ayan. Yes, collapsible siya. Collapse. Nagko-collapse. Ayan. Tapos po, yung pangalawa po, papahula po natin sa ating congregation. So, unang clue, marami itong color, pero pinaka-common ay brown. Okay? Tapos second clue, hindi. May mga taong gusto itong mas makapal, tapos meron din naman gusto nila mas manipis. Hindi wallet. Okay? Nagsisimula ito sa letter B. Madalas itong ginagamit para hindi maluwag ang pantalon mo. At hindi po ito belt. Pero kapag naparami ka nito, baka kailangan mong mag-adjust pagkatapos. Ito po ay Biko. Yan po ay favorite po nila yan lahat. So, isa-isa po silang may Biko. Ay, ube pala. So, church family, let's give them a round of applause. Ay, meron pa. Kung sino pa po yung may gift, go lang po. ha? Sino ba? Picture muna. Picture po. Before we close, let us commit our fathers to the Lord in prayer. Hello! Samahan po niyo ako. Panalangin natin ang mga tatay natin. Sige po. Let us pray. God, our Heavenly Father, we thank you for the fathers standing of Lifefield Church standing right now in our front.
and even those who are not with us, far from us, O Lord. God, we thank you for giving them to us and allowing us, O God, to love us. We thank you, Lord, that they have a sacred role being performed as leaders of the family, as providers for their needs, and as nurturing and loving father to their children and wife. We pray, Lord, that you make them walk closer with you, make you first in everything. We ask, Lord, that you let your face shine upon them all the time and grant them peace, O Lord. Refresh them when they are tired and weary. Comfort them if they are in difficulties. Heal them of their sicknesses and diseases. Give them healthy bodies and mind. And most of all, O Lord, grant them joy that in spite of their challenges, they know that you are with them and you never leave them nor forsake them. Father, I pray that in whatever situation they are in right now, that your hand protect them, deliver them from every temptation, keep them safe and secure wherever they are. And Lord, we pray, hold them so securely in the hollow of your loving arms, loving hand, and allow them, O God, to have high hopes in you, that you are the God who has still great purpose for their lives, and that they will shine through, O God. May you continue, O God, to bless them, overflowing more than enough, O God. Thank you for their lives. Thank you for their examples. We truly bless your mighty name because of these fathers are before us, O God. We give you thanks and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ama, bakit sa musmos na mata parang ikaw ang bayani ng tahanan? Kapag natatakot sa gitna ng dilim, sa piling mo'y may kapayapaang darating. Ang Diyos na dakila'y tinawag na Ama, at sa iyong buhay may larawan niya. Tatay, itay, Daddy man ang tawag, iisa ang puso mong nag-aaruga. Sa bawat hakbang ng pamilyang minamahal, may isang amang tahimik na nagbabantay. Ikaw ang wangis ng Ama sa langit, tagapanguna sa gitna ng bagyo't panganib. Lumalakad ng may tapang at pananampalataya, kahit mabigat ang pasan sa balikat niya. At sa bawat araw na ibinigay ng Diyos, pinipili mong mahalin kami ng lubos. Ama, salamat sa buhay mong handog. Sa iyong puso nakikita namin ang Diyos. At kapag ikaw ay
ay nagsasalita, may karunungang gabay sa aming landas. Mga salitang mula sa pag-ibig na nagbibigay tibay sa bawat bukas. Mga aral na aming dadalhin hanggang sa kami na may tumanda rin. At sa bawat henerasyong darating, ang iyong pananampalataya'y aming iingatan. Ikaw ang wangis ng Ama sa langit, tagapanguna sa gitna ng bagyo't panganib. Lumalakad ng may tapang at pananampalataya, kahit mabigat ang pasan sa balikat niya. At sa bawat araw na ibinigay ng Diyos, pinipili mong mahalin kami ng lubos. Ama, salamat sa buhay mong handog. Sa iyong puso nakikita namin ang Diyos. Ikaw ang wangis ng Ama sa langit, tagapanguna sa gitna ng bagyo't panganib. Hindi perpekto, ngunit dapat magmahal. Matatag na sandigan sa bawat paglalakbay. At sa bawat araw na ibinigay ng Diyos, pinipili mong mahalin kami ng lubos. Ama, salamat sa buhay mong handog. Sa iyong puso nakikita namin ang Diyos. Ama, salamat sa buhay mong handog. Sa iyong puso nakikita namin ang Diyos.